po, ako si John, 13 years kidney transplant. Ito, isi-share ko sa inyo, binigay sa akin ng doktor ko. Ito yung low protein diet. Kasi nagtatapon ako ng protein sa ihi. Tapos, kailangan din bumaba yung timbang ko. Pero meron naman progress sa timbang ko, bumaba na yung timbang ko. Itong diet na to, pwede rin sa may mga CKD or yung chronic kidney disease. Applicable din to sa mga kidney transplant na gusto magkaroon ng low protein diet. Ito, isang mabilisang share lang. Tignan nyo na lang. Yan. Isang pasada lang. Tapos, kung mapapansin nyo, meron siyang meal plan from day 1 to day 7. Then, meron siyang category, breakfast, AM snack, lunch, PM snack, then dinner. Tapos, mag-sample lang tayo ng isa. So, sa breakfast niya, meron 240 ml non-fat milk. Siguro, mga 1 cup of milk din to. Then, oatmeal, may small apple, 1 piece suman sa snack. Then, sa lunch, meron siyang 1 palm size na chicken breast tinola, 1 cup sayote from tinola, 1 cup rice, and 1 slice mango. Tapos, sa PM snack, meron din siyang 1 big puto. Then, sa dinner, may 4 na pirasong shrimp, 1 cup chop suey, 1 cup rice, and mandarin orange. So, yan, kung mapapansin nyo, same lang din naman yan. Sa breakfast, same lang din. Pero may napansin ako dito, ito like sa day 7. So, meron siyang grilled yempo, 2 fingers na grilled yempo. Then, meron din dito mga calamares, rellenong bangus, nilagang baboy. Ito, 1 MBS. Di ko alam kung isang posporo ba to. Then, napansin ko dito, meron din naman pork, may beef, may chicken. Pero, konti-konti lang. Like, 2 fingers lang, ganyang kalaki lang. Na liempo. Tapos, gaposporong baboy. And then, mas marami sila sa gulay. Pero, meron din silang kanin, di ba? So, like ko sinasabi talaga, pwede naman kumain ng pork, ng beef, ng chicken. Pero, in moderation lang. Konti-konti lang. Pero, kung gusto nyong low protein diet talaga, eto gagawin ko talaga to. Kailangan kong sundin itong plan na to. Doon minsan nag-skip ako sa breakfast, sa AM snacks, hindi na ako nagpi-PM snack. Minsan niya, konti pa yung kanin ko sa 1 cup of rice Pero dito kasi balancing-balance, may prutas, may gulay, mas maraming gulay. Then, meron din milk, para siguro sa calcium. Tapos, the rest, puro prutas na. May 10 pieces of grapes. Ayun. Eto, share ko na sa inyo. Tignan nyo, basahin na lang. Yan. Dagdag ko na din, so yung mga sinasabi sa inyo, yung mga 2 fingers, palm of hand, ito, may food measurement din dito, hand guide. Ito yung 2 fingers, nail of thumb, closed fist, thumb to tip of second joint. Ayan yung measurement niya, food measurement, guide din ito. So, isave nyo na lang ito, save nyo, screenshot nyo, para at least meron kayong guide. Kung gagamitin nyo to or hindi, nasa inyo na po yan. Pero I highly suggest na gamitin nyo to sa mga may chronic kidney disease, sa mga nagdadialysis, and sa mga kapwa ko kidney transplant. Sana nakatulong tong video sa inyo. Kahit simpleng bagay lang to, again, malaking impact ang mga sinasabi ko sa inyo. Nasa inyo na po kung susundin nyo or hindi. Oo, kung mapapansin natin, sobrang hirap talaga sundin to. Magastos, mahirap. Sa family naman natin, hindi lang tayo mag-isang kakain. Siyempre, kasama rin ng buong pamilya natin. Merong kamag-anak na ayaw na ganito. May anak na ayaw na ganito. Siguro, kung kaya natin i-separate yung pagkain natin, mas maganda. Pero kung di maiiwasan, tulad na lang kung budget talaga yung mga gastusin natin, kausapin natin yung pamilya natin na sama-sama tayo mag-diet, di ba? At the same time, healthy din naman lahat to. Tulad kami pamilya, kung ano kinakain ko, kinakain din nila. Kung matabang ang kinakain ko, matabang din ang kinakain nila. Pare-paras kami kinakain. Pero, sa bandang huli, nasasanay na rin sila habang tumatagal, nasasanay na rin sila kumain ng mga matatabang, na hindi naman malasa, then isda, gulay. Nasasanay na rin yung mga bata. Yun lang po, ingat po palagi, and God bless.